na. But these dreams came true and now they have made their very own comic books. Ang Glass House isang isang agency na nagke-cater ng art sa iba't ibang media. Storyboarding, comic books, o kung anumang illustrations. But this group makes a difference because their works are for international release. Sa States ba? But how did they become a part of it kaya? Si David Campiti, siya yung agent namin. Siya yung at the same time writer siya kasi sa States. So every year pupunta siya rito, kumukuha siya ng talent. Kasi nalaman nga niya mga Pilipino daw, marami tayong talent na sa art. So ganun yung ginagawa niya. Every year, kaya nakakanta kami ng seminar every year din para at least magkaroon ng idea yung mga gustong pumasok sa comics, especially mga bago, yung mga bata na hindi nila alam paano kasi gumawa talaga ng comics. So kami, yun yung job namin. Tinuturuan namin sila para magkaroon sila ng konting enhancement saka idea para yun, in case na gusto nang pumasok doon sa profession na to, ayun, kami yung pinaka-stepping stone bale. Yun pala, nagdaan muna sila sa lectures and seminars bago nila naabot ang kanilang opportunity. Hindi ba ang galing? Dahil nag-umpisa lang sa pangarap ito na akala nilang hindi posible. Sa perception kaya ng professional artist natin, ano ang naitutulong ng comics sa mga bata? Para sa akin siguro mas tumataas ang literacy pagka may comics, Kasi mas natututong magbasa yung bata. At kung depende sa kwento, na-expose sila doon sa mga dapat matutunan din. Depende naman doon sa laman ng comics. Maganda siyang medium lalo na para sa mga bata para matuto sila magbasa. Nung time ako, natuto ako magbasa kagad dahil lang sa mga comics dati. And also in creativity ng bata na kumbaga naiinganyo sila na like yun ito, marami akong kakilala nagmagawa sila sarili ng comics. Kumbaga parang maganda siyang outlet ng creativity din nila. Tama nga naman, at tingnan nyo na lang. Ngayon, may pagmamalaki na nila ang kanilang mga creations. Yung most recent na project ko itong Incredible Hulk. So, ayun. Yung mga nauna pa doon, Elektra, Emma Frost. So, mga one issue, ganon. Background artist by Carlo Pagulayan from X-Men. Tapos nag-Fantastic Four kami. Tapos nag-move kami sa Incredible Hulk. Then, hinawa ko yung project sa Dark Horse Comics, which is Star Wars Knights of the Old Republic. Ako nag-start ako dun sa yung American na version ng Gatchaman, yung Battle of the Planets, yung comic book version nun. Ako yung artist, and then after nun I worked for Top Cow for Tomb Raider, tsaka yung City of Heroes, yung comic version ng MMORPG sa US. Tokyo Knights ng Top Cow din sa Maze Agency ng IDW. Tapos recently yung sa Lego Exoforce. Made some characters sa Tokyo Pop. Hanggang ngayon Tokyo Pop pa rin ako. And do they work as a team or individual? This is Shadowcast. Ito US to publish lang siya sa US. Pero since manga siya, medyo matrabaho. So divided ang work namin yan. So merong main artist and then merong background artist. Pasa-pasa yun, may taga-layout. Pag masyado malaki yung project, medyo matagal, hati-hati. Ang astig! Truly that Filipinos are artists in their very own right. Mapa-Pilipinas man o ma-international, recommended talaga ang galing ng Pinoy. Up next, did you know that even kids can now drive?